Request everybody standing, please. Hebrews chapter 4, verse 12. Dato ni dunganon sa pagbasa. Ready now, read. The word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and marrow, and is the discerner of the thoughts and intents of the heart. So ato pagkabadayon atong Sunday School bahin sa the Bible. Let us pray. Let's bow our heads, close our eyes. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo sa among kinabuhi. We praise you, dear Father God, sa tanang butang nga ikaw nagatugod sa among kinabuhi, sa mga panalangin nga ikaw nagahatag sa proteksyon, sa kusog nga nagamit sa tagsa-tagsa nga trabaho, bisan pa sa kaalam ng among nadawatan diha kanimo, Ginoo. Dear Father God, salamat sa Ginoo nga ikaw nagahatag na among kadaugan makabot sa balik umanan para pagsimba diya sa Espiritu kamaturan. Dear Father God, as we go on to study sa pulong ni mo, Ginoo, ikaw magapadayon hatag na mong heavenly wisdom sa pagsabot ni ini, o ikaw mag-work ni ang kini ma-apply na sa mga sa kinabuhi. Dear Father God, as we go on ang kadaugan namang kipray sa ngalan ni Jesus. Amen. Please be seated. So we are talking about here the Bible and some facts about the inspired Word of God. And before tayo magsugod, mga ginikanan o may mga kabataan po na nasa sulod dari karon, pwede mo musulod sa atong mga Sunday School. Proceed na po tayo dito. Aron na agyud mo iganang specific mga kabataan para sa inyong Sunday School. Okay? Now, some facts about the inspired Word of God. First, it is infallible. Infallible, incapable of making mistakes. Number 2, it is invariable or never changing. Number 3, it is inexorable or impossible to stop. Number 4, it is invincible or without kinang gitawag nga conquest. Di ta ka maano, di ta pampildi nato ni. It is inevitable, verse number 5, without failure. It is incomparable, di mo maikumparar. Sa bisan pa usang nga butanga ang pulong sa Ginoo. And number 7, direta mag-proceed sa gitawag nga it is invaluable or kanang gitawag nga without price, or another is extremely useful. Ang pulong sa Ginoo without price, dili mo siya pwede i-compare nga pilay presyo ani, di ba? Or kanang gitawag nga extremely useful. So sa atong pulong na nabasa, Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and marrow, and is the discerner of the thoughts and intents of the heart. The Word of God is invaluable because first, it convicts a person. No? It convicts. Unsa na conviction? Ato ning tanawon sa mga meaning. Conviction is the state of being convinced and confident that something is true. Kung baka, makingon nga, kini tinuod ba ni siya? Tinuod na siya. Confirm yun na ni mo. Di ba? Ingka ng conviction. O ikaduha, formal declaration in account of law that someone is guilty of a criminal offense. Pag sinabing conviction, unsa may conviction ani? Guilty, priso. Not guilty, laya. Okay, ingana ang meaning ng conviction. Pero sa pulong sa Ginoo, when we are talking about we are convicted in belief in Christ, we will also feel convictions when we sin or go against God's way. Ingana conviction. Kung panalitan, na-convict nyo ka nga si Kristo manluluwas. Ang uban lang. Are you convicted that Christ is the Savior? Do you believe that in your heart? So kung panalitan, merong sala nga nakakagihimo, makonbiktar sa di nalipay ang Ginoo sa akong ibuhat da. Conviction. Mga ampulong sa Ginoo, maghatag nato ni conviction. Why? According to the Word of God, Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Amen? This is our conviction nga tanang tao gyud makasala. Amen? Convicted ba mo ani? Nakita tanan makasala? Naraba mo ingon nga, wala man ko gihimo nga sala. Buutan baya ako sa nga tanan. Agoy, gipun-an na gani mo sala. Kaya according to the Word of God, for all. Wala man giingon diyan nga ang tanang dili buutan nakasala. Wala man ingon na. For all have sinned. And according to Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no,
not one. Kaya nga naman, di ba, ang pagkamatarong nato according to the Word of God, hugaw nga trapo at tubangan sa Ginoo. Inga na atong righteousness. So, natay conviction na ni. Nga tanang tao gyud makasala. Once nagsolwining kog bata, siguro mga 9 years old, ay ko, dong, nakabalo ba ka nga tanan nakasala? Sabi niya, dili, oy, buutan man ko. Sabi ko, patay, usan ako pag-explain na ni bata. Sabi ko, dili, dong, kita tanan natay gihimo nga sala. Dili, oy, kasabaan, magkukuso ko mama, kung maghimo kog sala. Gunindot po, no? Kanya, unsa day imong nahimo nga dili ka nakaingon ka nakasala. Kanya, ninglikay ko sa pagpamakak, dilikay kog pangawat, dilikay kog kabuutan bagyod nimo, no? Pero, nakoy isa ka pangutana nimo. Sa pulong sa Ginoo, nga, kung ka nakabalo ka nga maayo nga butang, apan ka na, dili mo, nimo gibuhat, ikaw nakasala. Kanya, naaday na, karon kay, nutuo ba ka sa atong Ginoo nga siya'y manuluwas? Kinsa man na, si Jesus Christ, nagpakamatay siya sa cross, ilan siyang siya dito, aron mabayaran ang atong mga sala. And din sabat na po siya, grabe mo tagyod. Nga wala man ko'y gihimo nga sala. O sige, atong tanawon usa nga klase nga sala. Nakapabakak, bagyog ka. Sabi niya, murag ka sa araman, kana, counted na as sala. Niya sa una pamantong panahon. So karon, magipangutana ko siya sincerely. So ginahimo bagyo nimo pamaagi gyud, nagahimo jud ka pamaagi nga di jud ka makasala. Kanya naningkamot ko pero usahay masipyat gyud ko. Kanya kana ang tao masipyat gyud. That is conviction. Pero kung panalitan nga bisag bali-balihon pa nimong istorya di ko nakasala. Wa jud ko sala. Sama sa bata ba? Dong, kisa may nangawat sa akong sinsilyo diri. Katong 5 na ko. Nay mo tubag, dili ako oy. Wa ko kabaluan na. Unsa man katong tagpison? Unang utanong tagpison wala ba nagi-mention diha na kung murag nakabalog yun di ay. So everyone is convicted nga kita tanan or naay kati conviction nga kita nakasala gyud. And then according to Revelation chapter 21 verse 8, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstones, which is the second death. Here, I hope na nahatag sa inyong conviction nga, kung kita, wala pa ta naluwas, impyerno gyud. According to the Word of God. Kaya kung panalitan, dili ta ma-convicted, according to the Word of God, usaon nato nga kita maluwas, kay wala, dili man ta mo tuo nga kita nakasala, dili man ta mo admitar, nga naatay gihimo nga, dili mayo, o naka-trespass na against sa ato nga Ginoo. So here, according to the Word of God, which is the second death. So always natin na-explain na once na nga mag-solving ta, nga naay duha ka klase kamatayon. Unang kamatayon, kanang gitawag ng pagbulag sa atong kalag o ang atong lawas. So ang atong lawas, ilubog yun na sementeryo, ang atong kalag, magbulag na po na siya. Mukuyog na siya, muhato na siya sa, it's either heaven or earth, depende na, heaven or hell. Kung nadawat mo si Jesus Christ, padulong na sa langit. Kung wala ka nakadawat, padulong na sa impyerno. Kanang gitawag nga second death, tungod kay wala nimo nadawat si Jesus Christ, ang imong kalag mahimulag sa presensya sa Ginoo, which is the heaven, so papunta ka sa impyerno. Muna gisgutan diri sa pulong sa Ginoo, which is the second death. Here, usahay, maingon ta, basta mag-soul-winning ta, ayaw mo pang hadlok kung gamitin sa inyong religion. Wa minang hadlok kung mag-soul-winning mi. Bahin sa impyerno. Kay tinuod ni siya. Kung panalitan, dili pa ta convicted nga mag-soul winning, di kita mag-soul winning tungod rani. Manghadlok rata para lang maka-soul winning? No. Tungod sa conviction nato nga dili ta gusto nga sila madto sa impyerno. Amen? So I hope natay conviction. Kaya ang pulong sa Ginoo maghatag yun ni siya or invaluable ni siya tungod kay mohatag ni conviction sa tawo. James chapter 4 verse 17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Usahay, maingon rata nga, ang sala ka nang nangawat, nagpatay, guilty, ang uban, guilty siguro anak niya. Wala man ko'y gipatay. Kung naglagot ka sa imong ikakisuon, tapos wa pa siya ni mong gipasaylo, nakapatay na kagtao. Sa una-una pa lang. Sir, wala man ko gihimog, physical siguro, gihimo nga sala. Pero minsan sa atong huna-huna pa lang, wala na. Nagkarambulan na dihang problema. Di ba?
o siya kasing-kasing pa lang. Mga pulong sa Ginoo, it is a quick, kaya nga discerner siya sa atong thoughts and intents of the heart. Muna yung kanindot sa atong Bible. Number 2, it convicts or it is invaluable because it converts or cause to change. Ang pulong sa Ginoo, Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Here, kung tanawan na ito, asa man ta nakadungog na naikaluwasan? Hala, hindi nyo alam? Asa man ta nakadungog na naikaluwasan? Sa Bible. Wala sa religion. Nasa Bible. So ang atong pagtuo, kinahanglan maminaw kita sa Bible. Okay? Dili mo magsige duko-duko diyan, kay nagsige mo silpon. Unya na nang scatter ninyo. Kay lag pa karon. Bisan pa nasa simba nag-scatter mo dire. Paminaw ta sa pulong sa Ginoo kay nga naman according to the word of God, it converts a person because so then faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Dili ang chismis. Dili ang gossips. Kaya usahay, mas maminaw pa ta sa istoryang mga bakak kaysa sa pulong sa Ginoo. Usahay, mga Kristohanon, magtumo-tumo na lang kay para lang madawat ang ubang tao. Ayaw, direta sa pulong sa Ginoo. No? Kaya nga naman, it caused the change. Kaya nga naman, kung tanawan na ito, kung makadungo siya sa pulong sa Ginoo, ing ana, di ay? Pero sa una, murag wala man tayo pakialam. No? 1 Peter chapter 1, verse 23, being born again, this is not a religion, but this is things nga nahitabo sa imong kinabuhi, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. Here, kung tanawan nyo, nahimot ang born again, na usab kita tungod sa pulong sa Ginoo, dili tungod kay sa tao. Kaya kung panalitan, maingon sila nga, magminyo na lang ko, aron mausab ko, dili na ako mahimong palahubog, di na ako sugarol. Pag naminyo, ni samot. Nangulatan na noon. Kaya nga naman, kung ang tao ang basihan ninyo mausab mo, di gyud mo mausab. Apan ang pulong sa Ginoo, maoy makausab. O dali ka oras. Next po, it corrects. Ang pulong sa Ginoo, i-correct yun kita. Kaya nga naman, daghan man mahimong sayop. Okay? 2 Timothy, this is the verse na memorize natin last Sunday. 2 Timothy chapter 3, verse 16, all scriptures given by inspiration of God and is profitable. Mungon indit yun ang pulong sa Ginoo, profitable yun din makamemorize kita. Kaya kung dili ta mag-memorize, nagsigilag tagtanga, sige na tagtanga sa atong cellphone. Sige na pang-scroll sa Facebook kaysa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Di kinahimo profitable. Pero here, Bible is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang pulong sa Ginoo, i-correct yun kita. Mga, di ba, usa may purpose nga nata sa simbahan. Ang uban, mabot sa simbahan tungod kay nasiguro ang crush. Madugay ana makrush dyan yung kasing-kasing kay hala na siya di ay uyab na crush. Ay mo ganhi diri tungod sa crush ra gyud. Nanhita diri aron i-correct kita. Kay kung panalitan correct na tatanan, di na tama to simbahan. Tama? Unsay purpose nga mo na ato sa ospital? Tambal. Kita mo manhita sa simbahan sad aron matambalan, aron i-correct atong kasing-kasing nga nasayop. Kay usahay ra ba mo murag nag-drive pa kag motor, nag-drive ka pag sakyanan, nakakita kag away, road rage. No? Bisan ako, ingana pag usahay ko, Ginoo pasaylo ako. Samtang ga-drive ka na, nakakita, gisingitan ko, gisingitan ko murag kinsa. Suko na ka, na high blood na ka. Oh. Kinahanglan i-correct kita pag nasa simbahan kita. Mga maminag kita sa pulong sa Ginoo. Next, it cleanses us. Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against Thee. Mga nindot ang pulong sa Ginoo, ma-memorize nato ni siya, natay mga verses nga memorize, kay nga naman,
kung gitago jud nato ni sa atong kasing-kasing, atong gitaguan sa atong kasing-kasing, that I might not sin against thee. Di ba, syempre, kung nakikitaguan sa pulong sa Ginoo, sa kasing-kasing nimo nga, mga verses nga, uy, dili man din ni Mayo. Uy, dili man din ni Mayo. Kita, mag-isgot ta gitawag nga last, pangibog man na siya. Di ba? Dili gyud na maayo. Pero sa kalibutan, ilahan ng itwis. Ang last daw, that is their freedom of speech. Pagsuroy, freedom of speech? I'm not against a person, ha? Pero according to the Word of God, kay ginalimpyohan man ta ana, ang pulong sa Ginoo, nag-isgot ra gyud male and female. Man and woman. Amen? Ano, di mo mamuto. Ang pulong sa Ginoo, male and female nagigibuhat. Siyempre, kung panalitan, ingana ara ka, kung tapos na kay sinabi something, uy, dili man ko lalaki. Bayi man ko sulod sa lalaking lawas. Uy, kinanglan, mahinluan ka sa pulong sa Ginoo. Ibutang na sa kasing-kasing nimo nga ang tao, gihimo ra gyud bayig laki, wa na ilain. And that's the truth. Wala na yung ABCD pa diyan na napsumpay. Wala na gyud na. Male and female ra gyud. Di ba? Kaya nga naman, kung dili ta limpyuhan sa pulong sa Ginoo, ay, pertig yung daghanag sa iyop nato, ay. No? Ang uban pagani ka, ako bitaw sa una, ako bitaw sa una, pride go with before destruction. Uy, Ginoo pa sa ilo ata. At least naipulong sa Ginoo nga ato makuhaan ba? Pero kung dili ta magtagog mga pulong sa Ginoo, ay, pertig yun. Di yun na mahinluan. Mga maingon na lang, ako na good ni. Pero dili. Pulong sa Ginoo, I hope nga, kanang pag-memorize na to, hindi lang karon kay nag-Sunday school ko. Everyday na siya sa atong kinabuhi. I-apply na to. Next, it conquers or it overcomes and take control. Sa Hebrews nga itong nabasa, Hebrews chapter 4 verse 12, kung tanawan ninyo sa pulong sa Ginoo, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and joints and marrow and discerner of the thoughts and intents of hearts. Here, ang pulong sa Ginoo, maghatag na ito, gitawag nga, it will overcome, it will control. I hope makakontrol sa tuwa ba? Kaya, panawag ko, sharper than any two-edged sword. Piercing. Di ba? Ang uban kay, naadiri sa pulong, naadiri sa simbahan, pero walihan sa pulong sa Ginoo, gahi. Kaya nga, sige, wali niya, di nyo kumadatlan. Ayaw, ipahumok imong kasing-kasing. Araw ang Ginoo makigstorya nimo. Dili mo kinahanglan magpagahi diri. It's not because of your principles. Your principles is just like what? Yung righteousness nato, nahugaw nga trapo. Dili nato na igamiton nga, na ako'y kagalingong prinsipyo, na ako'y kagalingong... No. Tan-aw ta sa pulong sa Ginoo. Because it can overcome and take control us. And lastly, it comforts us. Ang pulong sa Ginoo mohatag nato comfort or it will give us relax. Mga diri pa lang gani murag makarelax na to no, kaya ngo ba no, tulog-tulog no. Huy pangmata mo oy. Grabe pud mo oy. Grabe ba paningamot na mo Sunday school pag gumagin tulog-tulog ra mo. Pero here ang pulong sa Ginoo, it will comfort us. Kung na kay troubles, na kay problems, punta sa pulong sa Ginoo. Dili sa Facebook. Ayaw na gamitan ng Facebook kung na may problema. Balik ta sa pulong sa Ginoo. It will give us comfort and it will free us from pain. Sir, na may mga pulong sa Ginoo nga sakit mangyud kayo. Yes, dawato na nimo and then gihatag nimo na sa Ginoo, you are free from pain. Siguro, ang una na nimo, sir, ang pain ako, sir, naragyod sa akong balay, sir. Uy, kinahanglang yun. Pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi kay wala gyud perfect nga tao. Amen. So it comforts us. 1 Thessalonians chapter 4 verse 18, wherefore comfort one another with these words. Dara na ta balik lang kita sa pulong sa Ginoo. So I hope nga na may nakuha sa atong pagtulunan bahin sa pulong sa Ginoo. So ato ning basahon. Dili ra ni display. And then pag
I hope nga, kung halimbawa may ingon nga, open your Bible, open yun ang Bible yun. Tanawon yun ninyo, dili lang na mo salig sa projector. Mga nagsimbanta sa Pigkarangan, Bible Baptist Church, kay naadyo tay Bible. Kaya mo na gitawag nga basihanan yun nato sa ato nga pagtuo. Amen? Kaya nga naman, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Comfort nato atong kagalingon sa nato, here sa pulong sa Ginoo. Kung nakay problema, nakay trials, pulong sa Ginoo. Kung ikaw nalipay, pulong sa Ginoo. Anything na pwede nato mahimo, naara sa pulong sa Ginoo. Kung gusto ka nga mahimo kang panalangin sa uban, give and it shall be given unto you. Uy, giving na pod. Kaya nga naman, it will comfort us. No? It will comfort us. So I hope manamoy nakuha sa atong pagtulunan bahin sa pulong sa Ginoo. Kay time naman po, wala na kayo memory verse, kay dili naman ako. This is my last Sunday. Next Sunday po is Pastor King na po sa magdala sa atong Sunday School. Let us pray. Let's bow our eyes, close our eyes. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat sa imong pulong. Always reminding na this is for us nga gamiton namo o i-apply namo sa tag sa kinabuhi. Dear Father God, sa panimbaho namo karoy ka maghatag kadaugan. In Jesus' name we pray.